Hello there, lovely people. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am lovely Liz. Welcome. Alright, so for today's video, neuroscience way of manifestation naman ang ating pag-uusapan. Medyo mahabang explanation to, but I'll do my best to explain these things sa paraan na mauunawaan nyo. Medyo natagalan nga lang bago ko to nagawa, yung video na to. I had to take some rest for my energy. Intense yung energy last August. Naramdaman niyo ba? It's necessary for us to take a break whenever possible. Am I right? Yes or yes? Okay. Whenever we hear neuro, ang papasok syempre sa isip natin are the words brain, nervous system, science. And this information that I will tell you came from neuroscientists and mindset coaches who used neuroscience to achieve their dreams or their goals, to manifest easily and quickly. These mindset coaches collaborated with neuroscientists to learn these things. In using neuroscience ways to manifest, inaral muna nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng EEG machine. Yung aparato kung saan makikita mo yung brain activity or yung brainwave frequency. Inalam nila kung ano yung brainwave state na meron tayo kapag nasa high at low frequencies tayo. Then after knowing those types of brainwave, inaral naman nila paano ma-achieve ang uri ng brainwave na kung saan nasa high vibrational frequency tayo para maging madali ang manifestation. So let me first explain different brain waves based on these neuroscientists. First is gamma, which is known as hyperfocus. It is the fastest brain wave. Next is beta, which is the brain wave that we have while doing day-to-day activity and problem solving. In other words, ito yung brain wave natin pag gising tayo, nag-iisip tayo, or whenever we're active. Next naman is alpha. Ito yung brain waves when we are trying to relax or like when we're watching TV. At ito rin yung ginamit na brain waves sa Silva method. If you're not familiar with the Silva method, you can research that. Jose Silva is the one who discovered the importance of using the alpha brainwave state at tinawag itong Silva method. Next is theta. Ito naman yung brainwave natin during during deep relaxation or during meditation. So, hindi pa tayo tulog yan. And finally, yung delta, ito yung tulog na tayo. Hindi na tayo aware sa mga nangyayari sa paligid. Sinasabi na ang theta is near sa ating subconscious mind. That's why ito ang brain waves for manifestation. Ginagamit ang theta to release old energies and old programs that we have in our mind. Then heal from past traumas and reprogram our minds kung ano man ang gusto natin na i-program sa isip natin. Ito ang brainwave para makapag-manifest ng ating deepest desires. And they said, CEO and billionaires, ito raw di umano ang brainwave na ina-activate nila during meditation. Some are using theta brainwave meditation sound to activate theta. May nabibiling mga ganong klaseng audio, medyo pricey, dollar yung price. At sinasabi na ginagawa raw nila ito at 4 a.m. in the morning. Gumigising sila na maaga to meditate. Yan yung kadalasang sinasabi kapag pinag-uusapan ang theta. I know yung mga hindi pa aware sa mga bagay na to, nagtataka kayo. Ano ang kaugnayan ng brain sa manifestation? As I've said sa mga naunang videos, we are powerful human beings. We were born manifestors. So manifestation is something normal to us. We manifest using the mind's power. The words we say are affirmations. They are not just words. Whatever word we say, whether it's good or bad,
if our minds believe those words, then we feel them inside our hearts, they will manifest. And each word is like a spell that we cast into the universe. Then the universe will make them come true. The universe always says yes. So we have to be mindful sa lahat ng mga sinasabi natin, especially sa mga salitang binibitiwan natin sa ating sarili. And going back sa usapang brain, merong parts ang brain natin na tinatawag na conscious at subconscious. Ang conscious mind, ito yung gumagana while we're active. Aware siya sa mga nangyayari. Alam niya ang past, present, at future. Nasa conscious mind ang memory ng mga napag-aralan natin sa school, sa work, at kung ano-ano pa. Dito din matatagpuan ang ating ego. While the subconscious mind naman is part of our brain na nagwo-work kapag tayo ay tulog. Ito yung nabanggit ko kanina nung pinag-uusapan natin ang theta brainwave. Nag-uumpisa magtrabaho ang ating subconscious mind before tayo matulog or antok na tayo. Then, tuloy-tuloy lang ang work niya habang tulog tayo at pagkagising natin kapag antok pa yung diwa natin. Sa subconscious mind, wala raw siyang idea ng, hindi raw Sa subconscious mind ay walang idea ng past and future. Lahat ng iniisip mo para sa kanya ay nangyayari sa kasalukuyan. Wala din siyang idea ng joke at serious. Lahat sa kanya ay totoo. Basta iniisip mo tapos nararamdaman mo, ina-accept na to. Kaya kapag inaantok tayo or matutulog na tayo at pagising sa umaga, ugaliin natin mag-isip ng magagandang bagay. Ang kamangha-mangha dito, ang conscious mind natin na gumagana pagising at active tayo ay 5% lang ang binibigay sa atin na tulong, while the subconscious mind na gumagana habang inaantok at tulog tayo ay nagbibigay sa atin ng 95% na tulong para sa ating manifestation. Sa mga taong dumadaan sa spiritual awakening, aware sila sa mga bagay na to. Aside kasi sa pagkakaroon ng malalim na spirituality, nalalaman na part of spirituality is learning the truth about life. Na may kaugnayan ang manifestation sa ating buhay. Na ito pala ay isa sa mga kakayahan natin mula nang ipinanganak tayo. Kaya naman kinakailangan pang i-reprogram lahat ng naitanim sa ating isipan para masanay tayo mag-isip ng positibo tungkol sa ating sarili. At mag-attract tayo ng mga bagay na tunay na hinahangad ng ating puso. Hinubog tayo ng panahon para manatili sa low frequency. Masanay tayong matakot, masanay tayong magpalinlangan, magduda, masanay tayo na maniwala na hindi maganda ang mangyayari, na siya namang nangyayari dahil hindi tayo aware na yun yung ina-attract natin. Akala natin yun yung normal, yung hindi maganda. Kaya isipin natin na maganda at maayos yung mga susunod na pangyayari, inuunahan na natin ang negatibong sitwasyon sa utak natin. Ina-advance na natin yung maaaring maging problema. Ganun po tayo kasanay maging negatibo. Kaya kailangan ng rewiring ng ating brain or reprogramming from those old belief system that we grew up with. Being open to changes is needed from those old limiting beliefs to limitless possibilities. Ang reprogramming of mindset ay magandang gawin bago tayo matulog. Itatanim mo sa iyong kaisipan yung mga positibong pananalita upang paniwalaan ito ng iyong buong sistema. Kumbaga, automatic na sa isip mo at sa pakiramdam mo na
positibo agad, walang doubt. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pakikinig ng sleep meditation sound na may kasamang positive affirmations. Isa sa mga examples, yung I am affirmation. Maraming klase ngayong sleep meditation ang lumabas, pero ito yung madalas gamitin. Ang maririnig nyo habang tumutunog ang isang frequency sound for meditation ay ang mga positive affirmations. Gaya ng I am abundant, yan. I am wealthy, I am loved, I am valuable, I am deserving of all the blessings that the universe has to offer. I am happy, I am healthy, I am a magnet of good fortune and good luck. I am a money magnet. Money flows into my life in an abundant way. Then, ano pa ba? I am a powerful manifester and I always get my deepest desires effortlessly. I am loved by the universe. Everything I need comes to me at the perfect time. And a lot more positive affirmation. Kapag yung mga bagay na to ginawa natin sa loob ng 21 days at least, bago tayo matulog, mapoprogram yung isip natin sa mga paniniwalang ito. Magiging normal na sa atin ang pakiramdam ng abundance. Normal na sa isipan natin ang posibilidad na umaagos talaga ang maraming biyaya sa buhay natin. Because that's the normal thing. And mararamdaman mo na deserving ka sa magagandang bagay na to. At ito yung vibration na kailangan natin. Ito yung dapat na ina-attract natin sa buhay. So, imbes na bago matulog, mag-isip ng problema, nandiyan na yan eh. So, imbes din na mag-scroll sa social media account mo na kung ano-anong energies yung pwede mong makuha na pwedeng makasira sa mood mo or manood ng movies na puro violence or news na puro fear ang binibigay sa atin or inis, ito na lang ang gawin nating practice. 1 hour before sleep, yung iba ginagawa nila 4 hours before sleep. Hindi na sila nanonood ng kahit ano. Ayun. Pero since nasa adjustment period tayo, sige, 1 hour before matulog, ipanatag mo na yung kaisipan mo. Tapos, yun, kalma. Then, pagdating sa higaan, sa kama, inhale, exhale. Then, simulan yung salita ng pasasalamat. Damhin mo yung pasasalamat. Isipin mo ano ba yung mga bagay na dapat mo ipagpasalamat kay God. Then after that, simulan makinig ng positive affirmations meditation. Kung ayaw mo naman makinig ng affirmations, mag-imagine ng mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Parang yung ini-imagine mo, yun ang tatrabahuin ni subconscious while you are sleeping. Yan yung i-attract niya sa buhay mo. Yan yung i-feed niya sa'yo. I also learned from one of these mindset coaches na importante hindi lang yung bago matulog, kundi yung 5 minutes right after natin magising. Kasi blanco pa yung mind natin. Kaya pagising natin, imbes na maging busy agad tayo sa mga dapat nating gawin or kesa isipin agad yung mga challenges na kakaharapin natin during the day, i-press muna natin yung gratitude button natin. Mag-meditate at mag-pray muna, magpasalamat kung anong dapat natin ipagpasalamat so that life will give you more reason to be grateful. Then after giving thanks, imagine how you want to see your day. Imagine that there's a big screen in front of you. Tapos, isipin mo, paano mo gustong makita yung sarili mo sa araw na yun.
Kung mapapansin niyo, nabanggit ko na naman yung imagination. Mind na naman natin ang ating gagamitin. So, another way to manifest is using your imagination, or sa universal law ay tinatawag na law of assumption. Since our subconscious mind is working before we sleep, while we are sleeping, and after waking up, it's better to use your imagination during those periods. Imagine all your deepest desires during those times, because the subconscious has no idea of what is real or not. Yung ini-imagine mo, yun ang i-feed niya sa'yo. Yun yung i-attract niya. Don't bother to think kung paano. Huwag niyo nang intindihin yung how. Just believe that whatever desire you have, it will come. For me, maniwala man kayo or hindi, why not try these things? Kesa maglaan ng oras para mag-self-sabotage or paliitin ang sarili mo dahil sa mga past mistakes or wrong decisions that you've made in the past, na nagawa mo lang naman to survive, na nagawa mo lang naman dahil hindi ka perfecto or hindi mo pa alam kasi yung mga bagay na to. Pero wala ka namang masamang intention nung ginawa mo yung mga decisions na yun. It's about time to be good to yourself. Start reprogramming your mind, heal yourself from past traumas. Malaking tulong yung positibong pananalita at paniniwala. Samahan mo pa ng pagmamahal at pagkakaroon ng mabuting intensyon. Life will be good to you. You will start to attract only good things in your life. Remember that God, the universe, the higher power, the divine source, whatever you want to call our God, is always there listening to you, listening to us, willing to give you your deepest desires. However, you have to be in the frequency of your desire. Kasi nga, di ba, you attract who you are. Ang buhay natin, binubuo ng spirituality, energy, and universal law, science. Pero iisa lang naman yung sinasabi, maging positibo at ang pag-iisip at pananaw. At maniwala. Okay? So, have faith. Kaya panahon na para sanayin ng sarili mag-isip at magsalita ng positibo, lalo na tungkol sa ating sarili. For me, here's my own thought about this. Mas madali maging positibo if we have pure intention. If you will set goals na malinis yung intention mo. Gusto mo lang mapabuti yung sarili mo na walang masamang iniisip. Hindi ka humuhusga ng mga tao at pangyayari sa paligid mo. Mas magiging madali ang pagkakaroon ng positive mindset. So it's about time to have a positive mindset and have pure intentions within us. Because for me, having those two will give you peace. Once you have peace inside your mind or inside your heart, it will give you clarity that will put you in a high vibration. At pag nasa high vibration ka na, mas madali ang manifestation. So let's all start to make room for positivity inside our hearts and our minds. Pag nagawa mo yan, it's the best feeling ever. Mag-iiba yung tingin mo sa mundo. Tapos magagandang bagay pa yung darating sa'yo. At darating din ang mga taong match ng vibration na meron ka. Like-minded people will appear. That's how powerful positivity is. And kung nakarating ka sa puntong ito ng video, maraming salamat. Please hit the like button para makarating din ka sa iba. And please consider subscribing and hit the notification bell para ma-update ka kapag meron tayong bagong video. Once again, I am Lovely Liz, sending you love and light.